Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo po ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malirin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ika'y nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo
ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig, at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon ay batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan
sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Hordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. Ngayon po ay ang huling Biyernes sa panahon ng Kwaresma at tayo ay nagkakatipon bilang mga mangingibig at tagasunod ng ating Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papurit, pasasalamat sa araw na ito sa lahat ng kanyang kabutihan. Mas malakas sa palakpak para sa ating Pong Jesus Nazareno. Pero wag natin kalilimutan, Biyernes ngayon, pinakaulit-ulit ko pa, Biyernes pa rin ng Kwaresma, araw ng abstinence. Baka ho kayo ay nakalimot at naglimot-limutan. Walang karne, walang baboy. Naku naman, konting tiis na lang konti na lang, isang linggo na lang. Ngayon ay day of abstinence. Pero wag kalilimutan, next Friday, Good Friday. Ano yon? Fasting. One full meal. Pipili lang tayo ng isang almusal ba, tanghalian ba, hapunan ba? Pumili ka lang doon. Konting tiis at sakripisyo naman. One full meal. Pero ulitin ko, wag madaya. Baka yung one full meal ninyo, good for 3 days naman. Baka naman sangkaterba yung laman ng inyong plato. Tiis-tiis lang, yung tamang mabubuhay ka pa ng isang araw kahit yun lang ang kinain mo. Kaya po mga kapatid, itong Kwaresma, lagi kong sinasabi, hindi parusa. Para bang, ay salamat, matatapos na. Namiss ko na ang soft drinks. Namiss ko na mag-mall. Kasi ito ang pangako ko ngayong Kwaresma, walang soft drinks, wala munang mall. Hindi ho parusa ang Kwaresma. Biyaya ang Kwaresma. Amen? At sana yung ginawa nating prayer, fasting, almsgiving, sana mga kapatid, wag nating gawing bahagi lang ng tradisyon yan. Na pagkatapos ng Kwaresma, wala ka na namang oras magdasal. Wala ka na namang pasensyang magtiis. At madamot ka na naman. Sana wag nating gawin itong tradisyon, gawin natin itong debosyon. Matatapos na ang Kwaresma. Nakapagkumpisal ka na ba? Balak mo bang magbisita iglesia? Gusto mo pa rin bang gumawa ng kawang-gawa? O baka naman nakapag-book ka na para sa long weekend next week? Baka naman may plano na kayong magbakasyon. Kaya nga may lumapit sa akin, sabi niya,
Father, ano kayang magandang gawin sa Holy Week? Wow, ako pa talaga tinanong mo. Ano sa tingin mong isasagot ko sa iyo? May maganda po akong natutunang sagot diyan. Kahapon, naimbitahan ako ng kaklase ko sa Kabanatuan. Sa College of Immaculate Conception, nagbigay ako ng recollection sa mga teachers. Nung papunta pa lang dun sa eskwelahan, Bulacan dumaan kami ng Bulacan, no? Tapos nung malapit na, sa Gapan na yata yun, ang daming karatula. Pagdiriwang ng Kwaresma at Semana Santa. Kasi ang bilis ng sasakyan namin, hindi ko mabasa. Sabi ko, sino kayang pari? Kasi may lalaking nakapicture. Sino kayang pari yun? Nung pauwi na, tama-tama, medyo matraffic, nakita ko, kala ko pare, politiko pala, pagbati mula sa inyong mayor. Ang ganda nga nung nakasulat Ngayong mahal na araw, magnilay at magpasalamat. Magnilay at magpasalamat. Yan ang sagot. Anong magandang gawin ngayong Holy Week? Anong magandang gawin ngayong mahal na araw? Magnilay at magpasalamat. Buti pa si Mayor, alam ang sagot. Sa unang pagbasa natin, mga kapatid, ito yung pagninilay. To look up. This week is a time for us to look up again. Narinig natin yung kwento ni Jeremias. Alam nyo, bilang tao, kung pinakinggan ninyong mabuti yung magandang pagbasa ng unang pagbasa natin, bilang tao, real talk lang tayo. Hindi lang tayo maaawa kay Jeremias Hindi lang tayo malulungkot kay Jeremias. Yung totoo. Manggigigil ka rin, magagalit ka rin. Hindi lang doon sa mga kaaway ni Jeremias. Ang nakakagigil, ang nakakalungkot at minsan nakakagalit, sino yung nagtangka sa buhay niya? Mga matalik niyang kaibigan. Sino yung mga nagplano ng masama sa kanya? Sino yung mga gumagawa ng masama sa kanya? Sino ang nagpapahirap sa kanya? Hindi lang mga kaaway niya. Pati mga matalik niyang kaibigan. Naranasan mo ba yon? Pero anong ginawa ni Jeremias? Ito lagi ko sinasabi dito. Huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol at siya ang tunay na magtatanggol. Kaya sabi ni Jeremias, pagkatapos nilang gawin yon, tumingala siya. At ang sabi niya, ikaw nang bahala sa kanila. Alam kong mapapahiya mo sila. Babagsak sila. Pero ang maganda, hindi na hinayaang sirain nila ang kabutihan ng kalooban niya. Mga kapatid, marahil naaalala ninyo yung mga pagkakataon na tumahimik ka na lang, na hindi ka na lang kumibo, na hindi mo na lang sila pinansin, at hindi mo sila pinatulan. Nandito ka pa dahil hindi ka nila natalo at nasira. Dahil ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas sa palakpak ng pasasalamat para sa Kanya. Kaya, kapag ikaw ay dumadaan muli sa ganyang pagsubok, tingala at sabihing, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. Huwag mong dudugtong ang kunin mo na sila. Huwag. Pangalawa, ano daw yung pangalawang magandang gawin next week? Hindi lang to look up. Hindi lang magninilay. Sabi ni Mayor, to look back. Magpasalamat tayo ngayong mahal na araw. Kung titignan po natin ang ebanghelyo natin, si Kristo nakaranas din ng naranasan ni Jeremias. Tinangka siyang batuhin ng mga tao.
Pinilit siyang saktan ng mga tao. Ano ang sagot ni Kristo? Real talk. Anong ginawa ko sa inyo? Ano bang ginawa kong masama sa inyo at babatuhin niyo ako? Nasabi mo na ba yan? Ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ko ginaganito? Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit ganyan ka sa akin? At anong ginawa ni Kristo? Dahil kahit na anong gawin mong debate sa kanila, wala silang pakikinggan. Kaya ikaw rin ang magliligtas sa sarili mo. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Kung alam mo na lagi ka na lang nagkakasala, nagkakamali, nahihirapan, bakit nandun ka pa rin? Kaya anong ginawa ni Kristo? Nung tatangkain siyang batuhin ulit, anong ginawa niya? Umalis siya. At bumalik sa kabilang ibayo kung saan siya nagsimula. Bago kami maging pare, hindi ko makakalimutan yung aming formator, teacher. Nag-retreat kami. Sabi niya, pag naging pari kayo, at hindi ka na nakakakain ng malamig na kanin at inulit na ulam, kapag naging pari kayo, at hindi ka na nakakatulog ng hindi aircon at ng hindi kutsyon, umuwi kayo ng bahay nyo para malaman nyo kung saan kayo nagsimula. Look back. Balikan natin kung saan tayo nagsimula. Kung ano yung mabubuti, magaganda, mga tamang bagay na meron ka noon bago ka naging ganyan. Kaya nga biyaya ang Kwaresma. Sapagkat ngayong Kwaresma, ibinabalik ulit ng Diyos sa atin ang tunay na tayo. Nagkamali, pero hindi ka masamang tao. Ginawa ka ng Diyos na mabuti. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, dalawang bagay ang wag nating hahayaang matapos, hindi lang ngayong mahal na araw. Sana araw-araw, hindi lang tayo nagdadasal, hindi lang tayo nagsasakripisyo, hindi lang tayo nagkakawang gawa. Sana araw-araw, hayaan mo na iligtas ka ng Diyos. Tumingala, ipagpat sa Diyos mo, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat ng buong buo. At kapag unti-unti ka nang nasisira, nakakalimot at nanghihina, lumingon ka kung saan ka nagsimula. Mabuti kang tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo.
Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating bilanggo, ang mga nagkasala sa atin at nagkamali sa atin. Gayon din ang mga taong nasaktan natin at nagawa natin ng masama. Ang mga kapatid nating may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, ipinadala mo po sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng gilong mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio,
Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, huwag mangamba, lagi kitang pangunahan, magtiwala ako'y sundan. Lahat ng takot mo'y aking naranasan. Lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako dinaasahan, kailan kita pinabayaan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malinaw aking kalooban, o makitid ang pinatatak kong daan, asan mo kapayapa'y matatamo sa hantungan, magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa ligalig hindi
madarakma. Manalig ka, magtiwala, at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Salig-alig, hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala, at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Sa March 24, 2024, Linggo ng Palaspas, ang lahat po ay magtipon-tipon sa may Carriedo Street, malapit sa Jollibee, upang idaos ang prosesyon ng mga palaspas patungong simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na 4:30 ng umaga at tuloy na po ito sa misang sa 5 ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o pansapin na tela. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na matuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok
bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong, pang-edukasyon pinansyal, deskwento at scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, o 066211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, wag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pabaon ni Kristo ngayong mahal na araw, magnilay at magpasalamat. Look up and look back sa kabutihan ni Kristo at sa kabutihan ng pagkatao mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
ka na